Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nananatili tayong nakabantay sa isang sama ng panahon sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kaninang hapon, huli pong namataan ang isang low pressure area. Yan po ay sa layong 515 kilometers silangan ng Surigao City sa bahagi po yan ng Surigao del Norte. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Rob Gile, sa susunod na 24 na oras ay mababa naman yung tsansa na ito ay lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo pero manatiling nakatutok sa mga posibleng pagbabago kaugnay nito. Itong ating nabanggit na low pressure area ay magdadala ng maulap na kalangitan na may tsansa ng katamtaman hanggang sa paminsanan ay mga malalakas na pag-ulan sa bahagi nitong Bicol Region, ganun din sa Eastern Visayas pati na rin sa probinsya nitong Aurora at sa Quezon. Sa ating po mga nabanggit na lugar, dapat magdoble ingat ang mga residente laban po yan sa pagbaha o kaya naman ay sa pagguho ng lupa. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan din ang idudulot nito dito po yan sa natitirang parte nitong Visayas. Ganun din para sa rehiyon nitong Caraga hanggang sa probinsya nitong Oriental Mindoro. Ganun din sa may Marinduque at sa Romblon. Itong hanging amihan naman o yung tinatawag nating northeast monsoon, dominante yan partikular na sa Luzon. Ang dala nito maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan para po sa mga rehiyon nitong Cordillera maging sa bahagi nitong Cagayan Valley. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa naman ng mga pulupulong may hinang pag-ulan ang inaasahan dito sa Metro Manila, ganun din dito sa natitirang parte nitong Luzon. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, generally fair weather condition yung inaasahan nating iiral. Ibig sabihin po niyan, posible pa rin yung pagkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So kung mapapansin natin, maulang panahon ang iiral dito po yan sa malaking bahagi nitong ating bansa. Kaya naman, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong saan man ang inyong mga lakad. Silipin naman natin yung inaasahan nating sea condition. Ayon po sa Pag-asa, nakataas pa rin ang gale warning dito yan sa northern at sa may eastern seaboards nitong northern Luzon. Ganun din para dito sa eastern seaboards nitong gitna at sa may katimugang Luzon. Ganun din sa bahagi nitong Visayas. Kabilang po dyan ang mga sumusunod na baybayin: Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, northern coast of Ilocos Norte at Isabela. May gale warning din sa Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, maging sa eastern coast ng Albay, Sorsogon, Quezon, Polillo Island. Nakataas yan ang gale warning para sa probinsya ng Samar at Leyte. Sa ating po mga nabanggit na probinsya, bawal po ang pagpalaot dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, lalong-lalo na para sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Ang amihan o northeast monsoon ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang amihan season sa Pilipinas kapag Burr months, kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nararamdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsagan ng amihan. Ika-18 ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din ang may hinang pag-ulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Saan man ang inyong lakad, mahalagang handa kayo sa magiging lagay ng panahon. Kaya naman silipin natin ano ba ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa mga aakyat sa Mount Opulag, pwede kayong magpakondisyon sa malamig na panahon sa Baguio City. Pero magdoble ingat lamang dahil hanggang sa araw nitong linggo ay inaasahan natin ang pag-iral ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan. Ang ating temperatura, pagitan niyan ng 13 hanggang sa 23 degrees Celsius. Sa mga taga-Metro Manila naman, sulitin na itong pangkalahatang maaliwalas na panahon dahil magpapatuloy naman yan hanggang sa araw nitong linggo. Pero paghandaan mo pa rin yung tsansa ng mga passing light trains. Ibig sabihin yan, kung uulan man, ito po ay panandalian at may hina lamang. Ang temperatura inaasahan yan between 23 hanggang sa 31 degrees Celsius.
Kung magbabakasyon ka naman sa Metro Cebu, ayaw ng iyong outfit sa maulang panahon. Inaasahan natin yan hanggang sa araw ng linggo at ang kaakibat na temperatura between 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. At dahil all set na ang seminar ninyo sa Davao City, huwag kalilimutang magbaon ng jacket. Magagamit mo yan, lalong-lalo na sa weekend kung saan posible yung mga may hinahanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang ating temperatura in the next 3 days, pagitan yan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At para naman sa mga nagbebenta ng makukulay na malong, isecure na ang trapal sa inyong tindahan. Magagamit yan lalong-lalo na sa latter part of the day kung saan posible yung pag-iral ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang ating temperatura between 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang gabi po sa inyong lahat.